His body lay at Joseph's tomb with a guard keeping watch. That was day 2? Right. So Sunday morning comes around. Day 3. And 2 women who were Jesus' friends made their way to the tomb to put spices and perfume on his body. Because that was something that people did in those days. When all of a sudden... What happened? What happened? They shook the ground, and an angel appeared. The angel rolled away the rock. When the women arrived, there lay the 2 soldiers, passed out on the ground. There lay the rock. And there, well, there was no Jesus. Don't be afraid. Oh, okay. I know you're looking for Jesus, but he isn't here. He has risen, just like he said he would. Jesus is alive. What? What? The women were so excited. They wanted to go tell their other friends what happened. When suddenly... Don't be afraid. Jesus showed up? He sure did. May pakpa ang balita. At ayon sa ipinadala sa aming mensahe, may pakpa din daw ang balita ngayon sa isang bayan sa Quezon na nagdudulot sa kanila ng pangamba. Good evening po, Ma'am Jessica. May problema dito sa aming lugar. Tungkol sa isang ibon ng dadagi, bumabaon ang kanyang kuko sa ulo at daig kung saan tinamaan. Pagkatake po ng ibon, yung bigla na lang lumilipad ng mataas at hindi na nakikita. Marami pong makapagbibigay ng pahayag at nakaranan sa pagkatake ng sinasabing ibon na ito. Sa video, makikita ang isang binatilyo na tukuan ang ulo. Dahil tungkol ito sa kaligtasan ng publiko, bumiyahe ang aming team sa kalsadang ito sa bayan ng Ulisan, sa probinsya ng Quezon, kung saan madalas daw nagaganap ang pag-atake. Ang kahabaan ng kalsada na kung tawagin ng mga residente, usay, napapalibutan ng mga nagtatayugang puno. Mukhang tahimik at payapa. Pero pagkagat ng dilim, ay naghahatid daw rito ng lagim. Tuwing gabi lang po talaga siya umatake. Nag-aalangan po kami dumaan, lalo na tigit ay kung gabi. Isa sa mga nag-aalangan ng dumaan dito tuwing gabi, ang binatilyong si Jeff. Siya ang nasa ipinadala sa aming video na nadali kamakailan ng kinatatakutan nilang malaking ibon. Nasa labas po ako ng gabi ngayon dahil huli ako ng gagamba. Kasama ko po yung tito ko, sakay po ako ng motor. Nang walang ano-ano. Ang bumulong sa mga ibon, bigla lang po ang kanal. Masakit kasi mo yung ulo ko. Sina Jeff agad kumaripas ng takbo at nagtago sa isang kalapit na bahay. Malaki talaga, malaki ibon. Laki po na ng sugat, Eric. Wala ko malili. Nasaan yung ay uma? Simula ma'am nung atake ng ibon, hanggang ngayon pinagbuwalan ko na siyang tumabas. Hindi na po ako dumadaan sa nangyari dahil gawa po ng trauma at natakot. Ang higanting ibon na gagalit daw sa sinong babasag sa katahimikan ng gabi sa Bukay. Ang madalas daw pinupuntin niya ang mga dumadaang nakamotor. Papayos lang po ako ng motor. Ay, kumain mo ticket. Yan po siya, padalit siya baba, pakpakat ng hanggang dito. Dito po, sa Laywang. Ito po yung mga nasa mo po nung gabi. Mga 8 pong suit po po. Talagang tulis po yung kanya kasi po nabutas po yung damit po. At ang umaatake raw sa Bukay, hindi hamak ng mas malaki kumpara sa ordinaryong ibon. Madali rin daw niyahe ang pagpaparkadang Ana at